Magalak sa Loreto, magalak. Kung ating babalikan sa kasaysayan, nang masira ang simbahan dahil sa malakas na lindol na tumama sa Kamaynilaan noong taong 1863, nagpatayo ng bagong simbahan ng mga Fraileng Franciscano kasama ang isang retablo para sa Birhen at Santissimo Sacramento ng parokya. At pagkadaan ng ikalawang digmaang pandaigdig, nasira muli ang simbahan. At tanging ang imahe ng mahal na Birhen ng Loreto at ng Santissimo Sacramento ang nailigtas. Ito ang nagsilbing inspirasyon upang sa kasalukuyan, bago ang mga naging pagdiriwang ng pontifical coronation ng imahen ng mahal na Birhen ng Loreto noong taong 2024 at ang solemn declaration ng Dambana bilang isang national shrine nito lamang May 2025, ay muling itayo ang pre-war Franciscan retablo ng simbahan ng Sampaloc. Kaya noong December 1, 2024, sa pagtutulungan ng mga maraming tao, ay naitayo at nailunsad ang bagong retablo ng simbahan ng Loreto. Kaalinsabay ng muling pagpapatayo ng pre-war Franciscan retablo ay ang pagpapaukit ng mga imahen ng mga puon o santo na minsay naidambana sa mga nicho ng retablong ito at pinaglalaanan ng pamimintakasi ng mga parokyano ng simbahan ng Sampaloc. Sa paghahangad ng dambana na makapagbigay ng isang naayon at magandang kalalabasan ng mga santong ipauukit at idadambana, nakipag-ugnayan ang parokya ng Loreto kay Ginoong Wilfredo Willie Tadeo Layu ng Arte Sacra de Betis, isang tanyag at magaling na manlililok na nagmula sa probinsya ng Pampanga. Pinagkatiwala sa kanya ang gawaing ito noong Agosto 2024 at matapos ang halos isang taon ng paglililok, pagpipintura at pagsasaayos ng mga imahen, Agosto ng taong kasalukuyan natapos ang mga imahen at inihahanda na para ito ay maidambana sa retablong nagawa. Ang mga imahen ay iniukit mula sa kahoy at mula nang ito ay maililok, ito ay binigyang kulay at pininturahan sa pamamaraan ng masinig na pag-eestofado. At ngayon, mula sa kabanal-banalang itsura, tindig at kabuuang kinalabasan ng mga imahen ay naririto na sa ating simbahan at muling maidadambana sa ating retablo. Narito ang mga imahen na minsay nakaluklok sa retablo mayor ng ating simbahan at muli nating makikita sa pagkakataong ito ng ating kasaysayan. Sa pinakataas ng retablo ay ang imahe ni Santo Domingo de Guzman at San Francisco de Assis. Sila na nagtatag sa mga orden ng mga Fraileng Menor at ng mga mangangaral. Sa tradisyon ng simbahan, kapag sila ay niluklok sa mga retablo, madalas sila ay laging magkasama sa kadahilanan ng legasiya at misyong sabay nilang isinasabuhay. Pinapagitnaan sila ng imahe ng banal na Santatlo, ang larawan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo na siyang ating tinitingala, hinahangad na makapiling balang araw. Sa ikalawang palapag ng retablo naman ay ang imahe ni San Vicente Ferrer, isang Santo Dominicano at tanyag na mga ngaral, na noong panahon ng mga Kastila ay kinikilala bilang isa sa mga makapangyarihang tagapamagitan sa mga panalangin. Siya ay sinasamahan naman ni San Lorenzo ng Roma, isang diakono at martir, na sa liturhiya ng simbahan ay ipinagpipista ng maringal. Ang santong ito na siyang tagapagtangkilik at lingkod sa mga dukha ng Roma ay pinipintakasi rin bilang isa sa mga tanyag na poon sa ating dambana. Sila ay pinapagitnaan ng masintahin at matingyas na larawan ng mahal na Birhen ng Loreto na siyang ina, reyna at patrona ng bayan ng Sampaloc. At sa pinakababa naman ng retablo ay ang mga imahe ni Santa Clara de Assis na isang abadesa ng mga monghang Clarisa. Isa sa mga dahilan kung bakit siya binibigyang parangal sa dambanang ito sapagkat matapos dumaong sa Pilipinas si Madre Jeronima de la Asuncion, tagapagtatag ng mga monghang Clarisa sa Pilipinas, ang kanyang unang tinuluyan ay ang bayan ng Sampaloc. At ang simbahan ng Loreto ay siyang saksi sa pamumuhay ng mga unang Madreng Clarisa sa ating bansa.
Sinasamahan ng imahe ni Santa Clara de Asis ng imahe ni San Antonio Abad na natatanging pinipintakasi ng mga Fransiskano. Minsan sa kasaysayan ng Sampaloc, ang lugar ng Gastambide ay nakatalaga sa kanya. Sa kadahilanang ito, siya ay isa sa naging patron ng bayang ito. Sila ay pinapagitnaan ng isang pintang larawan ng banal na mag-anak na minsay naninirahan sa banal na bahay ng Nazareth na ngayon ay nasa Loreto, Italia na. At ng lagakan ng Santissimo Sacramento o ng tabernakulo kung saan ang pinakasentro at rurok ng ating pananampalataya ay nananahan, si Jesus sa banal na sakramento. Ngayon, kumpleto na ang mga imahen at elemento ng ating retablo mayor. Ang paanyaya sa bawat isang tumitingin dito ay sa Diyos ang pagtingin, sa Birhen ay magbilin, si Jesus ay sambahin. Ang ganda at mga imahen ng retablong ito ay magpaningas nawa sa ating mga puso upang hangarin na tamuhin ang langit nating tahanan, kasama ang mga banal. Ngayon ay mayroon na tayong natatanging retablo na nararapat para sa ating Panginoon at para sa masintahing Birhen ng Loreto. Maligayang pag-uwi sa pambansang dambana at parokya ng mahal na Birhen ng Loreto, ang tahanan ng Maria, ang tahanan nating lahat.